Hindi naman. Sapat lang para madinig ko lahat ng kasinungalingan mo. Narinig ko ang lahat. Ani Mika na kuyamang kamao. Nagkakamali ka. Hindi mo naiintindihan. Defensive na sabi ni Pamela. Gagawin mo pa akong tanga? Ang malinaw sa akin, Pamela. Niloloko mo si Jacob. Pinapaako mo sa kanyang bata at hindi naman kanya. Alam mo bang hindi kanya mapapatawad sa sandaling matuklasan niyang katotohanan? Please, Mika. Gagawin kong lahat. Kahit na ano. Huwag mo lang sabihin kay Jacob. Kahit na ano, sigurado ka? Anong gusto mo? Ano itong tila nag-aalangan? Simple lang. Papirmahin mo si Jacob sa annulment. Gamitin mong drama mo. Ang sinungaling mong kwento. Kahit na anong gusto mo. Basta't pipirma siya at kapag sinubukan mong gumawa ng ibang kalokohan, ako mismo magsasabi sa kanya ng totoo. At alam mo masamang magalit si Jacob. Natigilan si Pamela na tameme sa bagsik ng boses niya. Tumango ito ng marahan. Alam niyang walang panalong babae sa pagkakataong ito. Sige, anyway, gusto ko din talaga na mapawalang bisa ang kasal ninyo. Akong bahala. Aasahan ko yan. Tiwala ko mapapaikot mo siya sa palad mo. Sana, as soon as possible. Ani ang nilagpasan ng babae at sumakay sa isang mamahaling kotse na iniregalo ng ama. Wait lang, sa iyong kotseng yan? Isang tao sa bansa lang may ganyang sasakyan. Tumango siya. Oo, at ako yon. Sino ang sugar daddy mo? Mukhang bilyonaryong sinasamahan mo. Pumasok na siya sa loob ng kotse at pinaandar ang sasakyan. Nalaki ang mata ni Pamela na may 3 kotseng kasunod na umalis niya. Napawang mga security niya. Hindi na siyang dating may hirap at hampas lupang si Mika. Anak at tagapagmana siya ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngunit nagdesisyon siyang hindi ihantad kahit na kanino ang kanyang ama at ang relasyon niya dito. Dahil sa seguridad niya at ng anak. Iilang tao lamang din na nakakilala sa leader ng kapatiran mob. Nakaupo si Jacob sa kanyang swivel chair. Hawak ng annulment papers ni inabot ni Mika. Ilang araw ang nakaraan. Ilang saglit pa't dahan-dahang pumasok si Joshua habang may dalang tray ng kape. Sir, okay ka lang po ba? Gusto mo po ba ng kape? Hindi siya kumibo. Inilapag ng assistant ang kape sa mesa saka tumayo sa tabi nito. Pinagmasdan ng tila napakalalim na iniisip ng boss niya. Alam mo sir, matagal na tayong magkasama. Ngayon lang kita nakita na parang hindi pumapalagay. Walang tugon. Sinundan ni Joshua ng konting biro. Pilit pinapagaan ng tensyon. Sir, kung akong tatanungin, napakaganda po ng asawa mo. Si Mamika, para siyang anghel na bumaba sa lupa. Ang lakas ng dating. How I wish she's just a sweet angel. Bulong niya sa sarili. Boss, alam ko na kung bakit hindi niyo naisipang pakasalan si Ma'am Pamela. Akala ko po noong una sobrang busy lang ninyo. Dahil hindi kayo nagpapahinga para mapalago ang Cabral Group of Companies. Yun pala, mukhang may hinihintay lang ang puso nyo. Joshua, nagiging madaldal ka na. Talagang hinintay kong pagbabalik ni Mika dahil malaking atraso niya sa akin. Ani ang hawak-hawak pa rin ng annulment papers na tila hindi niya kayang pirmahan. Maya-may bumukas ang pinto, si Lance at nagmamadaling pumasok. Bro, may balita ako kay Mika. Kailangan mo makita to. May bitbit na brown envelope. Mabilis nilapag ni Lance ang envelope sa mesa at nilabas ang ilang larawan. Makikita sa mga larawan si Mika, nakasuot ng magarang damit, kasama isang matandang lalaki na nakatalikod, naka-walking cane at tila inaalalayan nito habang naglalakad patungo sa mamahaling restaurant. Sino yung matanda? Boyfriend? Sugar daddy? Kunot noong tanong niya. Yan ang hindi pa malinaw. Mahigpit ang seguridad sa restaurant at casino. Hindi basta makalapit ang tao natin. Hindi rin makapasok sa loob. Pero ayon sa source, exclusive ang restaurant at casino. May bodyguards, CCTV at puro senior citizens member na mayayaman lang daw ang may access. So, ano sa tingin nyo? Ani ang gumalawang panga. Kung si itsura lang, hinala ng mga kasamahan natin nakabingwit si Mika na matandang mayaman. Posibleng foreign investor o retired na politiko. Parang may koneksyon. Ilang beses nang nakikita mula sa labas ng restaurant si Mika at ang matanda. Matindi talagang babaeng yun. Lahat gagawin para sa pera. Hindi ko masasabi kung ganun nga, pero kung plano mong i-push ang annulment, maganda na may leverage ka. Kung totoo man ang hinala ng mga kasama ko, baka pwedeng gamitin. Hindi siya nakapagsalita, pilit niyang tinatagong bumabagabag na emosyon.
Ngunit hindi may tatagong mga tanong sa isipan. Anong nangyari kay Mika at sinong matandang ito sa buhay niya? Alamin niyo kung sinong matanda. Buong pangalan, history, connection kay Mika. Ayoko makontento sa pictures lang. Gusto ko ng kompletong detalye. Nakakapagtaka ngang walang makuhang impormasyon maski kung anong nangyari kay Mika sa loob ng nakalipas na 5 taon. Tapos pagbalik niya biglang yaman at sobrang ganda. Kung nakita mo lang siya, parang anghel sa ganda. Daig pang artista o modelo. Ani ang hindi na itagong paghanga. Napangiti si Lance. Bro, yun ang totoo. Bakit ayaw mo nalang pirmahan ng annulment? Just let go. Since day 1 na nawala si Mika, pinahanap mo na siya pero hindi mo makita. Akala ko matindi lang talagang galit mo sa kanya. Pero mukhang gusto mo siyang mahanap dahil walang ibang dahilan kung hindi galit. At alam mo namang matindi ang galit ko sa mga masamang tao. Tumaas ang 2 kamay ni Lance. Okay, sabi mo eh. Balitaan kita kapag may nakuha kong impormasyon. Nawalan siya ng kibot, nakatingin lang sa mga larawan ni Mika at ng matanda. Nga pala, may bagong impormasyon ni binigay si Eliza. Napakalaki ng tulong niya sa paghuli sa ilang iligal na gawain ng kapatiran mob. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mahuli ang kahit na anong operasyon ng grupo. Balitang nagkakaroon ng away sa loob. Sino kaya si Eliza? Bakit hanggang ngayon hindi pa natin siya nakikilala? Ani ang nakatingin kay Lance. Hindi natin alam kung sino talaga siya. Palaging telepono lang ang kontak. Pero matalino, galaw pa lang ng mob, alam niya na. Parang may access siya sa loob mismo ng organisasyon. Sigurado ka bang babae? Oo, sa boses at sa ilang details sa chat at sa codename. Malinaw na babae. Gumagamit siya ng codename na Eliza, gaya ng diyosa ng karanungan at digmaan. Pero hindi natin alam kung totoong pangalan niya. Gusto ko siyang makilala. She saved me and a lot of people. Biruin mo, ni hindi siya tumatanggap ng pera kapalit ng impormasyon na ibinibigay niya. Kaya nga mas nakakapagtaka, napakadami niya nang nailigtas dahil sa impormasyong galing sa kanya. Habang lumalabas si Lance, naiwang nakatayo si Jacob. Muling tinignan ng mga larawan. Makikita ang mga nagagandahang sasakyan na sunod-sunod ang dating sa grand entrance ng restaurant casino. Sa gilid ng driveway, nakaabang si Jacob sa kanyang kotse. Kasunod si Lance sa hiwalay na sasakyan. Bro, positive. Same car. Paparating na sila. Ani Lance mula sa earpiece. Ako nang lalapit. Humintong isang silver luxury car sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto sa passenger seat. Lumabas si Mika. Elegante sa kanyang classic black dress. Wala pa man siyang 2 hakbang. Mula sa sakyan ay biglang bumukas ang pinto ng kotse ni Jacob. Mabilis itong lumapit. Talagang sumasama ka sa sugar daddy mo ha? Wala kang kahihiyan, Micaela. Anitong nalilisik ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Sugar daddy? Kanino mo naman nakuha yung impormasyon na yan? Ani ang nagtataka kung bakit nandun si Jacob. Huwag mo kong ginagago, Mika. Sa matandang kinakasama mo galing ang pera't lahat ng mamahaling gamit mo. Anitong nangangalit ang panga. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng sasakyan at papalabas pa lamang si Don Arturo Montero. Ngunit agad niya itong pinigilan, baka lumaki ang gulo kapag nagkaharap ang 2 lalaki. Mabilis na sinara niyang muli ang pinto. Lumapit kay Jacob. Anong dahilan mo para sundan ako? Nakapirma ka na ba sa annulment papers? That's the point. Sa mata ng Diyos at tao ay mag-asawa tayo. Pero anong ginagawa mo? Nanlalalaki ka. Gawain ba yun ng matinong babae? Mukhang spoiled ka sa sugar daddy mo. Exactly, that's the point. Sign the annulment papers at tapos na tayo. At pwede ba, huwag mo kong pakialaman? Dahil hindi kita pinapakailaman sa buhay mo. Iharap mo sa akin ang sugar daddy mo at lulumpuin ko. Hinawakan itong baraso niya. May 4 na lalaking handang sumugod at hinanyasan niyang mga to. May bodyguards ka pa ngayon? Ibang level ka na talaga? Look, busy ako. I'll send my lawyer. Siyang kausapin mo. Ani ang papasok na ng kotse. Akmang pipigilan ni Jacob ang braso niya, ngunit bago pa dumapong kamay nito sa kanyang balat, ay dinampot ni ito ng 10 bodyguards. Pinaandar na ng driver ang sasakyan papasok sa VIP entrance. Nasilip pa niyang pagwawala ni Jacob. Huminga siya ng malalim. Siya bang daddy ni Nathaniel? Tumango siya at yumuko. Bakit hindi mo man lang ipinakilala sa akin? Dad, useless lang po. At isa pa, napaka-pribado niyong tao. Okay, ikaw ang bahala. Basta kailangan mo ng tulong in dealing with him,
Magsabi ka lang. Hindi na siya kumibo. Sa totoo lang ay natatakot siya sa maaaring gawin ng ama kay Jacob. Huwag mo na kasi akong samahan dito sa casino. Naabala ka patuloy. Asikasuhin mong AM Corporation. Panahon na para ibigay ko sa iyong posisyon bilang CEO. Yes, Dad. Handa na ako. Sa gitna ng abalang kalsada, nakapwestong kariton ng gulay ni tinutulak na isang matandang vendor. Si Don Arturo Montero, nakasuot ng kupas na polo. May peking pilat sa pisngi at suot ang sombrero para hindi makilala. Isa itong pagsubok. Gusto niyang makita kung karapat-dapat si Jacob sa anak niyang si Mika. Nakita niyang pagsiselos nito sa pag-aakalang may karelasyon si Mika. Habang pinupunasan ni Don Arturo ang pawis sa noo, lumapit ang tatlong lalaking kanyang tauhan. May makakapal na kwintas at may sigarilyo sa bibig. Hoy tanda, kailan ka ba magbabayad ng upa dito sa pwesto mo? Libre ang hangin pero hindi ang kasada. Ako po yung nagtitinda lang ng pansamantala. Wala po kong alam sa bayaran. Wala kang alam? Abay mukhang kailangan mo turuan. Biglang tinumba ng isang lalaki ang isang kahon ng talong. Gumulong to sa bangketa. Sinuntok naman ng isa pang lalaki si Don Arturo sa tagiliran dahilan upang mapaupo ito sa tabi ng kariton. Aray, Diyos ko po, tulungan niyo ako. Eksakto namang bumabaybay sa kalsadang yun ang sasakyan ni Jacob. Napahinto ito nang makitang may binubugbog na matanda. Bumaba kagad si Jacob, suot ang sunglasses ngunit kagad nitong tinanggal at mabilis na nilapitan ng kaguluhan. Ano problema dito? Sigaw ni Jacob. Ni wala kang pakipogi. Umalis ka na kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso. Hindi pa natatapos ang salita'y tinulak ni Jacob ang lalaki. Mabilis din itong hinawakan ng braso ng isa pa na muling susuntok sana sa matanda. Isa pang galaw ninyo, ihahatid ko kayong lahat sa presinto. Naalarman tatlong lalaki, isa-isang matras sa mga lalaki at mabilis na naglakad palayo. Salamat, iho. Salamat talaga. Akala ko'y atakihin na ako sa puso. Ani Don Arturo na kunwaring hinang-hina at nakahawak pa sa dibdib. Okay lang po ba kayo? May sugat ba kayo? Tawagan natin ang barangay. Nitong inabot ang kamay upang alalayan siya. Wag na. Sanay na ako sa mga katulad nila. Maraming salamat sa tulong. Dahan-dahang tumayo si Don Arturo at tinulungan ni Jacob. Napatingin to sa nakakalat na gulay. Otomatikong pinulot ni Jacob ang mga nagkalat ng gulay. Tulungan ko na rin kayong itulak ito. Makikita si Jacob na nagtutulak ng kariton kasama si Don Arturo. Habang naglalakad, palihim na sinusuri ng matandang binata. Ang pagtulong nito, ang respeto at ang giliw sa kapwa. Matulungin at matapang ang lalaki, pero sapat na ba yon para ibalik ito sa buhay ni Mika? Matapos nilang itulak ang kariton palayo sa lugar ng kaguluhan, pansamantalang nagpapahinga sina Jacob at Don Arturo sa isang maliit na upuang kahoy. Napansin ni Jacob ang kalumaan at kabigatan ng kariton. Tay, matagal niyo na po bang ginagamit itong kariton? Ang bigat nito, lalo na kung malayong bahay niyo. Matagal na, iho, 5 taon na rin. Pero mas okay na to kaysa sa wala, basta may pangtawid gutom. Hindi po pwedeng ganito na lang kayo palagi, may edad na kayo. Nasaan pong mga anak ninyo? Bumunot si Jacob ng makapal na pera mula sa kanyang wallet at inabot kay Don Arturo. Nagulat ang matanda. Ano to iho? Kunwaring nangingilid ng luha ng matanda. Pambili po ninyo ng maayos na bike, mas magaan at ligtas. Kung maaari pa, paayos nyo na rin ang ibang gamit. Huwag po ninyong tanggihan, hindi to limos. Pagkilala to sa kabutihan ng taong marangal ang hanap buhay. Pilit niyang pinipigilan ang ngiti, ngunit baka sa mata ang tuwa. Napakabuti mong bata. Hindi ako sanay sa ganitong tulong. Pero salamat. Gagamitin ko ito sa tama ang bigay mo. Tumayo si Jacob, tinapik sa balikat ang matanda at ngumiti. Paalis na rin po ako. Ingat kayo, tay. Iho, kung ang lahat na lalaking tulad mo, may malasakit at dangal, panatag ang loob ko na kahit na sinong ama para sa anak niya. Ngumiti ang binata bago tuluyang lumakad papunta sa sasakyan. Musika ng live string quartet ang bumabalot sa paligid. Ang mga bisita ay nakasuot ng formal na kasuotan na pawang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo. May makulay na ilaw sa paligid ng hardin at ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain at mamahaling alak. Naglalakad ang mga panauhin sa marble pathway habang tinatanggap ng host ang bawat dumarating. Dumarating sina Jacob at Pamela. Si Jacob ay nakaitim ng tuxedo
Habang si Pamela nakasuot ng red long gown, tinanggap sila ni Doña Mercedes. Jacob, Pamela, kinagagala ko kayo makita. Nandito rin ang isa pang special na panauhin na gusto kong makilala ninyo. Ang CEO ng AM Corporation. Kararating niya lang, galing ng ibang bansa. Nabalitaan ko nga pong pagdating ng bagong CEO. May nakahain nga pong partnership ang Cabral Group of Companies sa LD Corporation. Heto ng chance mong makilalang CEO ng LD Corporation. Hindi siya basta-basta nakakausap. Magaling daw at bata pa ang CEO. Sa lawak ng connection nila, maraming gustong makipag-partnership sa kanila. Singit ni Pamela. Makikita si Mika sa gitna ng isang maliit na grupo ng mga bisita. Elegante ang ayos at may ngiting professional. Si Nathaniel naman na hindi kalayuan, nakikipaglaro sa golden retriever sa damuhan. Hindi to napapansin ni Mika. Abala sa pakikipagkamay at pakikipag-usap sa mga investors na nais makadaupang palad ang batang CEO. Ang dalawang yayang abala sa pagbabantay sa bata. Habang naglalakad si Jacob, napatingin siya sa banda doon na tumigil sa kanyang paglalakad nang makitang isang pamilyar na bata. Si Nathaniel kumahagikik habang hinahabol ang aso. Natapilok ito at kagad nang tumayo. Napatingin sa direksyon na kinatatayuan ni Jacob. Nakita siya ng bata at nakangiting kumakaway. Napakunot noo si Jacob habang papalapit sa bata. Hindi niya maipaliwanag ang saya sa pagkakita sa paslit. Lumuhod siya sa harapan ni Nathaniel. Kumusta, Nathan? Good. Kayo po kamusta? Tanong ng batang nakangiti. Napatitig si Jacob sa mukha ng bata. Mula sa hugis ng mata hanggang sa paraan ng pangiti, para siyang nananalamin. Sinong kasama mo? Biglang may tumawag sa kanya kaya hindi na nakasagot si Nathan. Mr. Cabral, hinihintay na po kayo ni Doña Mercedes sa loob. Nasa main table na po siya. Nilingon ni Jacob si Nathaniel at tumayo. Babalik ako, laro tayo mamaya. Tumango ang bata habang abala pa rin si Mika sa pagtanggap ng mga bisita. Hindi niya namamalayan na ilang hakbang lang ang layo ng anak niya sa lalaking minsan niyang minahal at ama ng kanyang anak. Hawak ni Doña Mercedes ang wine glass habang papalapit kay Jacob na bagong dating mula sa hardin. Jacob, iho, halika, ipapakilala ko sa iyo isa sa pinakamahalagang panauhin ngayong gabi. Siya ang tinuturing na rising tycoon sa larangan ng negosyo, ang bagong CEO ng AM Corporation. Lumingon si Jacob sa direksyong tinutukoy ni Doña Mercedes at sa pagbaling niya nalalaki ang mata niya sa nakita. Si Mika, parating sa harap niya. Elegante, composed, walang emosyong mababasa sa mukha nito sa muling pagkikita nila. Jacob Cabral, meet Micaela Ibarra. Micaela, ito naman si Jacob, anak na matalik kong kaibigan at ngayon ay chairman na ng Cabral Group. Mr. Cabral, ani Mika at bahagyang tango. Pilitang ngiti. Miss Ibarra, ani ang umigting ang panga. Paano naging CEO ng malaking kumpanya si Mika? Nagkatinginan silang dalawa. Ay nako, pareho kayo napakabata pero napakalayo na ng narating. Siguro panahon na para magtulungan kayong dalawa. Business and innovation. Natitiyak ko marami kayong matutulungan. I'm very open to work with Miss Ibarra. Mukhang madami akong bagong matututunan. Makahulog ang sabi niya. I'll be honest. AM Corporation is very picky pagdating sa business proposals. But I heard a lot about you, so maybe we can work together one day. Hihintayin ko ang pagsasanupar sa ninyong dalawa. That will be a dream team. Ani Doña Mercedes. Tipid siyang ngumiti. Nakipag-toast ang matanda sa kanila ni Mika. May lumapit na photographer upang kunan sila ng picture with the birthday celebrant. Naramdaman niyang pag-iwas ni Mika na madikit sa kanya. Kailangang makausap niyang babae at marami siyang tanong. Ngunit naging abala nito at maraming gustong makalapit. Hindi siya papayag na matapos ang gabing hindi sila nagkakaharap. Nagmamadaling nagpunta sa banyo si Mika. Pinakiusapan siya ng ama na dumalo sa birthday dahil kaibigan ng pamilya si Doña Mercedes. Hindi niya naman akalain na dadalo din si Jacob. Kailangan makapagpaalam na siya at hindi niya nais na makitang mag-ama. Mabuti na lang at kasama to ng yaya kanina. Paglabas niya ng banyo ay nag-aabang si Jacob. Ilagpasan niya ito ngunit hinawakan ng binata ang kanyang pulsuhan.